Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni dating Congresswoman Bernadette Herrera ng Batang Henerasyon, BH Party List. Okay. Isinare niya ang pahayag ni Supreme Court, retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Sabi dito, political enemies are the most hated. People in power will do everything to crush and destroy their political enemies just to decimate and remove them from the political equation. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Unfortunately, karma is real. There is always a day of reckoning for divine justice to triumph. Salamat po, Justice Tiham. Ganyan din ang pahayag ni Tatay Digong nung nakulong na siya, no? Yung first or second day niya doon. Ang mensahe niya is, don't worry about me. There will always be a day of reckoning. And I agree. Itong Marcos Jr. na ito, sa opinion ko, hindi mananalong presidente noong 2022. Kung hindi sila lumapit sa mga Duterte, never na mananalo. Tatalunin sila. Itong si BBM, tatalunin ni Madam Leni. Buong pamilya namin, mga kaibigan ko, ang dami nang nagsasabi ngayon. Binutuhan lang nila, kami, pamilya ko, binutuhan lang namin si BBM dahil katandem niya si then Mayor Inday Sara. Kahit Ilocano kami, but we have decided noong 2022, Duterte, Sara Duterte kami kung nagtumakbo lang si Mayor Inday Sara. Kaya lang, dahil nabuo nila yung unit team, adi binutuhan na lang din namin si Marcos. So, nakalimutan na yata nitong Bongbong Marcos Jr. yung mga tumulong nagluklok sa kanya sa posisyon niya. Hindi lang iniluklok sa posisyon, nakalimutan niya yung ginawa ni Tatay Digong sa tatay niya na ilang taon na nandyan lang sa kabaong na nakasalamin. Napasyalan ko yan yung kabaong ni Marcos Sr. sa museum sa Sarat, Ilocos Norte. Ano lang. Dahil ang kahilingan ng matandang Marcos is ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Walang presidenteng pumapayag, kaya nandun lang, nakatiwangwang ang bangkay ng Marcos. Pag upo ni Tatay Digong lang ang nagpalibing sa kanya. At sinasabi pa naman itong Marcos Jr. no na best friend, yung matalik daw na kaibigan niya si Tatay Digong, na forever indebted. Hindi niya makakalimutan yung mga tulong na yun. Kaya lang, wala na. Nagbago ng ihip ng hangin. March 11, 2025, the day that I will never forget, and I believe kayo rin, yung pagtraidor ng administrasyong ito, kinidnap, pinakulong nila ang ating Tatay Digong. Anong purpose? Para ito na yung sinasabi ni Justice Tiam to decimate and remove the Duterte from the political equation. According to Mr. Tiglaw sa kanyang column sa Manila Times, ang strategy ng Marcos Jr. administration is ipalayo, ikulong ang matanda para ma-break, unti-unting hihina ang political base nila. Nakakulong ang matanda, hindi niya na masusuportan ang anak niya dito nakakandidato sa 2020.
Yan ang kanilang strategy. But they were totally wrong. Kasi sa ngayon, ito na yung karma. Instead na ma-destroy o pahinain nila ang mga diehard Duterte supporters, nagkakamali sila. Ako, lalo akong lalaban para sa mga Duterte dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Buong pamilya ko at and I believe kayo rin mga kaibigan na sumusubaybay sa akin, yung galit natin sa Marcos Jr. administration sa ginawa nila sa ating Tatay Digong, lalong nagpapaalab sa galit natin. Kaya there will always be a day of reckoning. Malapit na po. Tingnan nyo, divine justice. Sa araw na bumoto ang Kamara na i-impeach si BP Sara, inalaw ng Panginoon na magkaroon ng change of leadership sa Senate. Nakabuo sila ng Brave 13, umupo ang isang Senate President na may takot sa Diyos. At ito na, nasimulan na convene na ang impeachment court kahapon with the Brave 13 ang majority. Ay nako, anong ibig sabihin nun? Panalo na po. Hindi pa nagsisimula ang boxing, tapos ng laban. Alam na natin sino ang mananalo. Oh, to me, that's divine justice. Lalo na, ayun, mananalo si BP Sara sa impeachment trial niya. Anong sabi ni ex-Senate President Drilon? Pag ma-acquit si BP Sara, tapos na po ang boxing. Si Inday Sara ang susunod nating presidente. Yan na ang day of reckoning. Again, yung column ni Mr. Tiglaw, sabi niya, Sara presidency, kung mag-presidente na sa Sara, itong si Marcos Jr., yung asawa niya, yung anak niya, yung pinsan niya, ay mabubulok sa kulungan for the rest of their lives. Yan ang opinion ni Mr. Tiglaw. Sana magdilang anghel ang columnist na ito at sana magkakatotoo. Magandang salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabot naman kita ang sin. Salamat ikay sa nagakayaan niya. Isa sin. O karon unsa inyong maistorya nga maayo na inyong atop nakabalay na gyud mo og bag-o. Unang-una salamat ikay sa Ginoo. O labi na sa kuan nag-sponsor o sa naglantawan nga video. Salamat ikay sa inyo. Kay dili kami makabalay kung wala mi tabangan. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga ana sa gigamit nga tawo aron nga matabangan mi makabalay mi. Kaya lisag kayo ang panahon karon kung wala lagi may gitabangan dili kami makabalay kay wala ni kwarta nga ay papalit na mo gamit sa balay. Basta O ginaot unta nga magbadayon ni nga tabang para dagan pang matabangan. Dagan kayong salamat. O sige, salamat kaayo. bye. Oo, sige, God bless. God bless. Oo.